Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubungin. Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa din sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako po ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kapatid, kami nga po ay patuloy pa rin ng pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais na makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Para sa hakbang sa kalusugan ng atin pong paksa ay pinamagatang Trust in God. Atin pong ibigay ang panahon kay Doc Blessy Varona. Happiness heals. Alam niyo ba po na ang happiness ay lunas sa maraming karamdaman? Isa sa mga chapters na ginawa namin dito sa libro na ang title ay Happiness is Medicine. Ito po ay merong 12 life-changing chapters, ay yung tinatawag nating yung deeper meaning ng happiness. At ito po ay beyond ha-ha-ha. Hindi ka lang humahalakhak, kundi yung kaligayahan sa puso mo ay talagang nag-uumapaw. At hindi ito mangyayari kung kulang sa formula, no? Sa mga kailangan nating maranasan. At ito po yung tinatawag nating trust in God. Pag sinabi po nating trust in God, pagtitiwala sa Panginoon. At ito po ay isinulat namin ng napakaganda na meron siyang Tagalog at meron siyang English na maintindihan ng bata at ng matanda. At ito po ay scientific based din. So, ito po, trust in God, okay? Marami tayong mga sinasabi na kailangan pagtitiwala, lalo pa sa panahon ng tayo ay nangangamba, okay? O nagkakaroon ng maraming problema. Pag tinanong ko kayo, meron ba kayong problema? Di ba? Ang sasagutin naman ng lahat ay meron, okay? Pero ang susunod kong tanong, pag meron kayong problema, ano ang una niyong ginagawa? Okay? At ano talaga yung parati niyong ginagawa? Ito. So, ang iba sa inyo sasabihin, pag may problema ako at napakalaki ng problema ka, ang una kong ginagawa ay magtiwala sa Panginoon. So, kapag meron tayong problema, ang una nating ginagawa ay magdasal. Pag malaki ang problema, magdasal pa rin ang unang ginagawa. At pag sobrang mabigat ang problema, yung pagdadasal, ang talagang ating unang-unang ginagawa. At kapag nananalangin ka, nagtitiwala ka sa Diyos, tama ba po? Ngayon, ang ating lesson ay magbibigay ng mas matinding pagtitiwala sa Panginoon. Ang Panginoon po hindi nagbabago. Ang Panginoon ay hindi nababawasan ang pag-ibig sa atin o hindi nababawasan ang pagkakalinga niya sa atin. Kaso lang tayo ang nagkakaroon ng problema. Yung pagtitiwala natin sa Panginoon ang nagkukulang o kaya nababawasan o kaya hindi sakto o kaya naman napakaliit ng pagtitiwala sa Panginoon. And I hope and pray na itong lesson natin ngayon ay magbibigay ng malaking pagtitiwala sa Panginoon. Ngayon, umpisahan po natin siya sa basic, okay? Pagka ikaw ay namumroblema, nagdadasal, tama? At pag nagdadasal ka sa Panginoon
o sa Diyos na gumawa ng lahat-lahat ng langit at ng lupa. So mga sumusunod na larawan ay tutulong sa atin ng matinding matindi o mataas na pagkaunawa sa ating Panginoon. At ito ay maglilid sa atin sa mas magandang pagtitiwala sa Kanya kahit na malaki ang ating mga problema. Okay, sige, umpisahan na po natin siya. Okay? Ngayon, nasaan po kayo? Di ba nasa Pilipinas kayo? Okay? Nandito tayo sa Pilipinas at tayo ay may problema. Okay? At kung tayo ay may problema, tayo nagtitiwala sa Panginoon. Pero alam nyo ba na ang Panginoon na ating hinihingaan ng tulong ay siya ding Panginoon na gumawa ng mundo. Okay? Parte ng mundo, syempre, Pilipinas. Diba? At parte ng Pilipinas ay ang ating problema. Alam ko napapaligiran tayo ng maraming problema. Calamity, taghirap, tagtuyot, no? Mahirap ang finances, merong mga pangyayari na ang economy natin hindi umaayos, ang political issues nakapaligid, pero tayo ay nahandyan. Party tayo ng mga kaganapan. So, hindi tayo makakatakas. Ito yung ating tirahan. Pero alam nyo ba, ang Panginoon hindi nagpapabaya. Ayan na, kaya kailangan taasan natin ang ating trust sa Kanya. Okay? Pag nagdasal tayo sa Panginoon, siya din ang Panginoon na gumawa ng solar system natin. So, ano yung mga nasa solar system natin? Nakita nyo ba yung Jupiter? Ang laki-laki, di ba? Ang Jupiter, siya din ang gumawa. Nakita nyo ang Saturn? Wow, sa picture talagang napakalaki ng Saturn, napakalaki ng Jupiter. Alam niyo yung Earth napakaliit na. Parang isang maliit na lang na botones. Okay? So, kung ang Pilipinas nandiyan sa Earth, nandiyan yung problema natin. Let us remember na ang Panginoon, siya ang gumawa ng lahat. Siya ang gumawa ng langit at ng lupa. At maintindihan natin yung greatness niya, kung gaano siya ka-powerful. Kasi sinalita lang niya itong mga to, lumabas ang mga creations niya. Okay? Nagsalita lang siya at then lahat ito ay nangyari. So again, kailangan lang nating maintindihan na ang Diyos ay sobrang powerful. Okay? Ngayon, hindi lang naman planets ang ginawa ng Diyos. Nakita niyo ba? Siya din ang gumawa ng araw. So, nakita nyo na ang araw, siya ay yung special star natin. At ang nakapaligid dito ay mga planeta, kasama tayo. So, kung ikukumpira natin ang size ng planeta, ng Jupiter, na napakalaking Jupiter, at compare it sa size ng araw, sobrang napakalaki ng araw. At kung i-compare natin ang size ng araw sa size ng mundo at sa size ng Philippines, ay nako po, parang ito'y galabok na lang, no? Parang it's just a dust yung size niya. Now, again, pag nagsabi tayo nagtitiwala sa Panginoon, nagtitiwala sa gumawa ng napakamahiwaga. Okay, so ganun po ang ating pagtitiwala. Nahihirapan ng mga tao kasi pag sinabing magtiwala sa Panginoon, akala natin yung Panginoon is just an ordinary Panginoon. No, mighty to, so powerful. Ipagpatuloy natin, okay? So, kung makikita mo dyan, ang sun, yun ang ating star, tama? Alam nyo, meron akong gustong kwento na ma-share sa inyo. Ito yung story ni Job. Si Job, alam nyo, napaka-faithful sa Panginoon. Yung pagtitiwala niya, grabe talaga. At itong si Job ay talagang matino na tao, mabait, no? Righteous man, sabi nga ng Biblia. Pero alam nyo kung anong nangyari kay Job? Ay, nako, isang araw, bankruptcy. Alam nyo ba kung anong nangyari? Namatay ang 10 anak. Ang kanyang mga ari-arian, mga hayop, namatay lahat. At si Job, nung panahon na yon, nagkaroon din ng matinding karamdaman, no? Nagkaroon siya ng maraming boils, no? Maraming bukol. Hindi nga natin alam kung ano ba talaga yung bukol na yan. Hindi nga na biopsy, walang biopsy pa nung araw. Pero sabi ng Biblia, ang bukol ay mula sa ulo hanggang sa paa
At nakita niyo kung kayo nga magkapigsa ng isang piraso lang, talagang napakasakit. Talagang mararamdaman ng buong-buong katawan yung sakit ng isang pigsa. Sabihin nating pigsa. Lalo pa kung isang buong katawan naranasan ni Job na meron siyang bukol sa buong katawan. Again ha, hindi klaro ang Biblia kung ano yung klase ng bukol at hindi din natin alam ngayon kung ano yung klase ng bukol. Again, walang biopsy, walang diagnosis, walang nakakita sa kanyang dalubhasa para magsabi kung ano talaga yung physical condition ni Job. Pero during this time, si Job napaka sakit ng nararanasan. Can you imagine na nabankrupt ka ng hundreds and hundreds of animals na wala lahat, pati mga katulong na wala, pati mga anak na wala. Napakasakit nito sa isang tao na I personally believe hindi kakayanin kung sa panahon ngayon. Bakit? Kasi yun ngang isang magkasakit lang, no? Sa pamilya mo talagang napakabigat. Yun lang isang nadaya ka sa business mo, napakabigat. Lalo pa to, sobrang masakit ang pakiramdam. So Job was really suffering, not just physical pain, pero yung emotional pain niya, yung psychological pain, yung mental pain niya, yung mental health niya disturbed. Talagang sobrang bigat ng dinadala ni Job nung panahon na yon. Pero alam nyo, grabe talaga. Si Job, ang sabi niya sa Bible, naked I came from my mother's womb. Naked I will depart. The Lord gave and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Sa gitna ng sakit, sa gitna ng pagdurusa, sa gitna ng lahat ng karamdaman na experience niya during that time, nasabi pa niyang, may the name of the Lord be praised. Kasi sabi niya, ikaw ang nagbigay, Panginoon. Ikaw ang kukuha. Sa iyo galing lahat. And then, tumayo. Alam niyo ginawa ni Job, nag-shave ng head, nag-ahit ng ulo. Tapos, fell on the ground. Talagang, ang prayer niya talagang nakasubsob sa ground, sa lupa. And then sabi niya, may the name of the Lord be praised. Ngayon, tatanungin niyo, anong meron kay Job? Bakit ganun ang pagtitiwala niya sa Panginoon? Bakit sa gitna ng karamdaman, sa gitna ng sakit, talagang ito'y napakahirap sa pakiramdam. Pero sa gitna ng lahat ng pain, siguro nasa kanya lahat ng emotional pain, no? Pero sa gitna, sabi niya, may the name of the Lord be praised. Alam niyo kung ano ang dahilan? Bakit ganito katindi ang pagtitiwala ni Job? Kasi kilala niya kung sino si God. Kilala niya kung sino ang Diyos. Meron siyang idea kung gaano ka-powerful ng Panginoon at nagtitiwala siya doon. Sa Biblia, merong sinasabi doon na, how shall men be just with God, which spreaded out the heavens, spreaded the waves of the sea, which make it Arcturus, okay? Pleiades and chambers of the sound. Pinag-uusapan na ang heavenly bodies nung panahon na yon. May idea na sila na meron talagang sobrang napakalaking kalawakan, okay? So, si Job, doon sa libro ng Job na sinasabi doon, bakit nga naman ako magrereklamo sa Panginoon? No, this is human wisdom. Ba't ako magrereklamo sa Panginoon? Ikaw nga, Panginoon, ang gumawa ng sangkalawakan dyan. Ikaw ang gumawa ng universe. Ikaw ang gumawa ng Arcturus, Pleiades, and chambers of the sound. Oh, ganyan ka-powerful ang Diyos. Ngayon, gusto kong ipakita sa inyo na ito pala yung Arcturus. Napakalaki ng Arcturus. Sobrang malaki ang Arcturus compare sa Sun. At yung comparison nilang dalawa talagang hindi mo mako-compare. Sobrang napakalaki ng Arcturus comparing it to our star na itong tinatawag nating Sun. Ngayon, i-compare mo naman yung size ng Sun sa size ng Earth. Sobrang malaki sobrang napakalaki ng araw compare sa mundo. So, kung i-compare mo naman ang mundo, compare sa Arcturus, sobrang napakaliit ng mundo, hindi na makikita. Okay? Kung halimbawa, makita niyo yung napakalaking Arcturus, siguro yung mundo talagang
isang dust lang, isang galabok lang siya. So, hindi mo na siya makikita. So, ganun kalaki. So, kung pinag-uusapan nila nung panahon na yon yung heavenly bodies, nung panahon na yon, okay, meron na silang idea kung gaano kalawak ang heavenly bodies. Sana po mga kapatid ko, ngayong panahon na to, mas sana, mas tumindi pa ang ating pagtitiwala sa Panginoon kasi mas advanced na ang solar system. Mas advanced na ang astronomy. Mas advanced na ang nakikita nila sa kalangitan. Mas advanced na kung ano pa ang meron doon sa mas malayong kalawakan. So again, sana po magbigay sa atin to ng kaalaman na ang pagtitiwala sa Panginoon, meron tayong idea ngayon na kung gaano ka-powerful at gaano kalawak ang sangkalangitan, sana po ang pagtitiwala natin sa Panginoon, dagdagan naman natin. Okay? Ito po ay para sa ating kaligayahan. Ito po ay para sa ating kapanatagan ng loob. Na pag tayo'y nagdasal, tayo humingi ng tulong, ang Diyos na tutulong sa atin, siya talaga yung power. Siya talaga yung super, super mighty. Siya lang ang kaya nating sabihan na, Lord, sa'yo na ang lahat, magtitiwala po ako sa inyo. So God bless po. Sana po patuloy nating pag-aralan ito at sana pagpalain tayo araw-araw. Sa araw-araw nating nire-remind ang sarili natin kung gaano ka-powerful ang Panginoon. Dahil kung parati nating iniisip na powerful ang Panginoon, every time na tayo hihiling sa Kanya, talagang ito ang ating magiging pagkakilala sa Kanya na hindi siya simple, hindi siya ordinary, wala siyang katulad. And I believe, pag yan po ang ating kaalaman, yung kaligayahan natin mag-o-overflow kasi nakasandig tayo, no? Meron tayong sandigan na Panginoon na very, very powerful. So God bless po. Thank you so much, Doc Blessy. So mga kaibigan, sana po marami tayong natutunan, no? At palagi tayong magtiwala sa Panginoon. Kahit anumang circumstances na kinakaharap natin, anumang mga trials ang nakabalandra dyan sa harap natin, magtiwala tayo sa ating Panginoon kung gusto talaga natin ma-attain yung totoong kapayapaan, kaligayahan, at kalusugan. So mga kaibigan, kung kayo po ay may mga katanungan o nagdanais mag-share ng inyong mga refleksyon, ay ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makakarinig ng isang awitin. When the lights go dim and I'm feeling alone, when the storms roll in and I'm far from home, you whisper peace in the darkest night, a faithful voice saying, I'll be alright. You'll never leave, you'll never forsake. Through every trial, you make a way. My heart is safe, my soul can rest. You are enough, I'm truly blessed. Ooh.
that nothing can replace. You never leave, you never forsake. Through every trial, you make a way. My heart is safe, my soul can rest. You are enough, I'm truly blessed. You never leave, you never forsake. Through every trial, you make a way. My heart is safe, my soul can rest. You are enough, I'm truly blessed. You are enough, I'm truly blessed. Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating pong paksa ay pinamagatang Come into the Ark. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye na may kinalaman sa aklat ng Henesis. At ang pamagat ng ating pag-aaral ay Come into the Ark, pumasok sa daong. Kaibigan, itong paanyayang ito ng Diyos, ito yung unang paanyaya sa Biblia. Mismo ang Diyos ang nagbigay ng paanyaya, sapagkat Kanyang hinatulan ng sanlibutan, ang mga taong hindi nanampalataya, sila'y mapapahamak sa pamagitan ng malaking baha. Subalit, ang Diyos ay meron siyang biyaya sa Kanyang mga anak. Ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sinasabi ng ating Biblia, si Noe ay nakasumpong ng biyaya. Ang wika ng ating Biblia ay ganito. Dito sa Henesis 6:5-9, nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa, at ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Nalungkot ang Panginoon na kanyang nilalangan tao sa lupa at nalumbay ang kanyang puso. Kaya't sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa, ang tao, hayop, at ang mga gumagapang at ang mga ibon sa himpapawid, sapagkat ako'y nalulungkot na nilalang ko sila. Subalit si Noe ay nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Panginoon. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at walang kapintasan. Noong kapanahunan niya, si Noe ay lumakad na kasama ng Diyos. Kaibigan, sa banal na kasulatan, dalawa lamang ang sinabing lumakad na kasama ng Diyos. Ang una ay si Enoch. Si Enoch, ng wika, ay lumakad sa harapan ng Diyos na matuwid. Enoch walked with God. Nanapat ang lalaking ito ay naging matuwid sa harap ng Panginoon. At gayon din si Noe. Si Noe ay anak ni Lamech. Subalit sa dami ng mga tao noong panahon na yon, tangi lamang sinasabi ng Biblia na kasumpong ang Diyos ng isang lalaki na tapat sa kanya na siya'y matuwid, at si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa ating Panginoon. Kaibigan, ano bang ibig sabihin ng biyaya? Ang biyaya ay kaloob ng Diyos, at ang biyaya ang siyang kanyang pinagkakaloob sa tao na nagkasala, na kapag tinanggap mo ang kanyang paanyaya
ang biyaya ng Diyos ang siyang magliligtas sa iyo through faith, kaibigan. Kaya nga, ang unang bahagi ng ating pag-aaral na ito ay an invitation to survive the flood. Ang Diyos kanyang palulubugin sa pamagitan ng baha ang sanlibutan. Nanupat ang lahat ng mga nilalang, maging mga tao at mga hayop na hindi nakasakay sa daong o hindi makakasakay sa daong na pinagawa ng Diyos kay Noe ay mga mamatay. Kaya nga, sinasabi ng ating Biblia, nanupat, nakita ng Panginoon na napakasama ng tao sa lupa. Alam natin na ang kasalanan ay laban sa prinsipyo ng ating Diyos. At ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Nag-iisip ng masama, nagpaplano ng masama, at pagkatapos ngayon sila'y gumagawa ng masama. Kaya nga, ang desisyon ng ating Panginoon ay kanyang lilipulin ang mga taong hindi mananampalataya o hindi tatanggap sa biyaya ng ating Diyos. Kaibigan, sinasabi ng banal na kasulatan na ang lahat ng tao nagkasala. Subalit sa biyaya ng ating Panginoon, na kapag ating tinanggap ang kanyang paanyaya sa atin, tayo ay maliligtas. Sinasabi sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Nanupat ang biyayang ito, ang kaligtasan na pinagkakalob ng Diyos sa maraming mga tao, hindi basta ililigtas ng Diyos ang tao na labag sa kanyang kalooban. Binigyan ng Diyos ang tao ng kalayaan na pumili. Inaanyayahan ng Diyos, nasa iyo ang pagpili kung tatanggapin mo ang kanyang paanyaya o hindi mo tatanggapin. Subalit, ang nakakalungkot sa panahon na yon, ang tumanggap sa paanyaya ng ating Panginoon, walang iba kundi si Noe at ang kanyang buong sambahayan. Ang kanyang asawa, 3 mga anak, at mga asawa ng kanyang mga anak. Kaibigan, kung ang sinasabi ang bayad ng kasalanan ay kamatayan, subalit ang Diyos naman ay merong pinagkakaloob na buhay na walang hanggan. Nang sino mang makakaranas o sino man ngayong napapaharap sa isang hatol na kamatayan, na kapagkat tinanggap mo si Kristo na iyong tagapagligtas, kaibigan, ikaw ngayon ay ligtas. Ikaw ay ligtas. Ang tangi lamang kaligtasan, kaibigan, tanggapin natin ang paanyaya ng ating Panginoon. At ang pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito, an invitation to take a step of faith. Itong imbitasyon na ito ay nangangailangan ng isang hakbang ng pananampalataya upang tanggapin mo ngayon ang kaligtasan na pinagkakaloob ng ating Panginoon. Ang Diyos ay hindi namimilit. Binigyan tayo ng karapatan na tayo pumili. Nasa iyo ngayon ang pagpili, nasa iyo ang desisyon kung tatanggapin mo yung paanyaya ng ating Panginoon. Ito ay nangangailangan ng pananampalataya. At take note, kaibigan, narito ang sinasabi, ang paanyaya ng Diyos ay hindi lamang para kay Noe, kundi pa naman sa kanyang buong sambahayan. Ang sabi ng Biblia, Genesis 7:1-7, at sinabi ng Panginoon kay Noe, ikaw at ang iyong buong sambahayan ay sumakay sa daong sapagkat nakita kong ikaw lamang ang matuwid sa harapan ko sa lahing ito. Kumuha ka ng tig-pito-pito sa bawat malinis na hayop, lalaki at babae, dalawa sa mga hayop na hindi malinis, lalaki at babae. Kumuha ka ng tig-pito-pito sa mga ibon sa himpapawid, lalaki at babae, upang manatiling buhay ang kanilang uri sa ibabaw ng lupa. Sapagkat pagkaraan ng 7 araw, magpapaulan ako sa ibabaw ng lupa ng 40 araw at 40 gabi,
aking pupuksain ang lahat ng may buhay na aking nilikha sa balat ng lupa. At ginawa ni Noe ang ayon sa lahat ng iniutos sa kanya ng Panginoon. Si Noe ay 600 taon nang ang baha ng tubig ay dumating sa lupa. At sumakay sa daong si Noe at ang kanyang mga anak, ang kanyang asawa at ang kanyang asawa ng kanyang mga anak upang umiwas sa tubig ng baha. Kaya kaibigan, ito yung sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. Hindi lamang si Noe ang inanyayaan ng ating Diyos, kundi pa naman ang kanyang buong sambahayan. Kaibigan, interesado ang ating Diyos sa ating buong sambahayan o sa ating pamilya. Nais ng Diyos kung ikaw at ako ay maligtas. Hindi lamang ikaw, hindi lamang ang iyong asawa, hindi lamang ang mga anak mo, kundi pa naman pati ang iyong mga manugang. Ang ibig sabihin, ang nasa loob ng iyong tahanan, ang nais ng ating Panginoon na maligtas, kaibigan. Nanupat si Noe, tumalima sa imbitasyon ng ating Panginoon. Kaibigan, kung ang ating Diyos merong imbitasyon sa iyo na ikaw ay tumanggap sa Panginoong Jesus na iyong tagapagligtas sapagkat nasa Kanya lamang ang kaligtasan. Hiwalay kay Kristo, walang kaligtasan. Ikaw ba itatanggap ngayon o gagawin mo yung one step of faith para ikaw ngayon ay maligtas, kaibigan? Sinasabi ng ating Biblia ang ganito, kaibigan. Nais kong basahin ang sinasabi ng banal na kasulatan dito sa sulat ni Apostol Pedro, 2 Pedro 2:5. At kung paano ang matandang daigdig ay hindi niya pinatawad, bagamat iniligtas si Noe na tagapangaral ng katuwiran, kasama ng 7 iba pa, noong ang daigdig ng masamang tao ay dinalhan ng baha. Kaibigan, kung papaano ang Diyos ay meron siyang paanyaya kay Noe noon, ito rin ay paanyaya ng Diyos, kaibigan, sa iyo at saka sa akin. Kaya nga, yung biyaya ng ating Diyos, kaibigan, walang iba kundi si Kristo. Siya ngayon ang ating sinasabing gift o kaloob na hindi mo kailangan ng anumang gawin para ikay maligtas. Ikaw ngayon ay tutatanggap kay Kristo, manampalataya ka, kaibigan, at ang ating Panginoon ay ililigtas ka. Pero kaibigan, marami kung minsan yung mga ngaral hanggang sa pananampalataya lang. Basta sinasabing ikaw ay ligtas. Pero pagkatapos mong manampalataya, ano ngayon ang mangyayari pa? Merong binabanggit dito sa aklat ng Epeso, Kapitulo 2, versikulo 8 hanggang 10. Ganito ang sabi ng ating banal na kasulatan. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng iyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. So, ang mga bumabasa ngayon ay hanggang dun lang. Kita mo, ikaw ay maligtas sa pamamagitan ng biyaya. Pero hindi natapos dun ang sinasabi ni Apostol Pablo. Dito sa versikulo 10, ganito ang sinasabi niya. Sapagkat tayo kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa. Pagkatapos mo ngayong tumanggap kay Kristo, mabubuhay ka ngayon sa isang buhay na mayroong mabubuting mga gawa. Hindi yung pagkatapos mong nanampalataya, tama na. Hindi, katulad ng mga mag-asawa, na kapag ka ang isang lalaki at isang babae ay kinasal, kaibigan, gayon na lamang ang kanilang pamumuhay hanggang doon lamang. Pagkatapos silang kinasal ay wala na silang gagawin. Sila'y mabubuhay na bilang mag-asawa. At bunga ng kanilang pagmamahal sa bawat isa ngayon, sila'y magkakaroon ng anak, bunga ng kanilang pananampalataya. Ganon din, kaibigan, sa ating pananampalataya. Pagkatapos mo ngayong nanampalataya sa biyaya ng ating Panginoon na katulad ng binabanggit sa versikulo 10, sapagkat tayo kanyang pinakamahusay na gawa
na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Kaibigan, napakaganda ng sinasabi ng Biblia. At sinasabi ng iba, pagka ikaw ay nanampalataya, okay na, tama na. Pero narito ang sinabi ng ating Biblia. Kasi sabi, basta manampalataya ka, okay na. Anong sabi sa Roma 3, versikulo 31? Kung gayon, pinawawalang saysay ba natin ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Kaya pagkatapos mo ngayong nanampalataya, katulad ni Noe, nanampalataya siya. Siya ngayon ay tinanggap niya ang biyaya ng Panginoon at siya ngayon ay pumasok sa daong na pinagawa ng ating Panginoon. Hindi niya sinabi, Panginoon, ako'y gumawa ng daong, yan na, okay na yan. At pagkatapos noon ay bahala na Panginoon, kung ako'y iligtas mo, hindi. Siya ngayon ay nampalataya at pagkatapos ngayon, siya ay pumasok sa daong. Ganon din kaibigan ang ating pamumuhay na bilang mga mananampalataya sa ating Panginoon. Meron tayo ngayon katiyakan na kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon. Kaibigan, merong binabanggit ang ating Biblia ng ganito, Hebreo 11, versikulo 7. Sa pananampalataya si Noe na mabigyan ng Diyos ng babala tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, ay pinakinggan ang babala at gumawa ng isang daong para sa kaligtasan ng kanyang sambahayan. Sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanlibutan at siya'y naging tagapagmana ng katuwiran ayon sa pananampalataya. Kapag ka sinasabing katuwiran, ito ay right doing, kaibigan. Ang ating Panginoon na pagkatapos tayo iniligtas, pagkatapos ay namatay sa krus, kaibigan, ang ating kailangan ngayon tanggapin natin ang kanyang alok na kaligtasan at mabuhay tayo sa pananampalataya. Kaibigan, gusto ko ring pansinin natin yung ating binasa kanina. Kasi sabi ng iba, yung tungkol sa malinis at hindi malinis na mga hayop at mga ibon, ito ay panahon lang ng bansang Israel. Pero bago pa nagkaroon ng bansang Israel, kaibigan, tingnan mo. Itong basahin nating muli, itong binabanggit sa aklat ng Henesis 7:1 hanggang 7. Ito sabi ng Biblia. At sinabi ng Panginoon kay Noe, ikaw at ang iyong buong sambahayan ay sumakay sa daong sapagkat nakita kong ikaw lamang ang matuwid sa harap ko at sa lahing ito. Versikulo 2. Kumuha ka ng tig-pito-pito sa bawat malinis na hayop. Pansin mo, kaibigan, yung sinasabing malinis na hayop at saka hindi malinis, hindi lamang nagsimula sa panahon ng bansang Israel, maging sa panahon ni Noe, ito ay binanggit na ng ating Panginoon. Ito pa, kumuha ka ng pito-pito sa bawat malinis na hayop, lalaki at babae, at 2 sa mga hayop na hindi malinis, lalaki at babae. 3. Kumuha ka ng tig-pito-pito sa mga ibon sa himpapawid, lalaki at babae, upang manatiling buhay ang kanilang uri sa ibabaw ng lupa. Kaya, maging sa mga ibon, kaibigan, tig-pito-pito sa malinis. 4. Sapagkat pagkaraan ng 7 araw, magpapaulan ako sa ibabaw ng lupa ng 40 araw at 40 gabi. Kaya kaibigan, itong sinasabing 40 ito, makasaysayan sa Biblia. Hindi lamang sa panahon ni Noe, kundi pa naman ang bansang Israel, sila ay naglakbay sa ilang ng 40 taon. At si Kristo, nung siya nasa lupa, siya ay nag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi. At gayon din, nung bago umakyat sa langit ang ating Panginoon, ay pinalampas ang 40 araw bago siya umakyat sa langit pagkatapos ng kanyang resurrection. Kaya kaibigan, makasaysayan ito na binabanggit sa atin upang ngayon ating maintindihan ang panukala
ng ating banal na Diyos. Meron pang binabanggit ang ating banal na kasulatan dito sa San Juan 3:36. Ang sumampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ang nananatili sa Kanya. Kaya nga, mahalaga yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. Ang pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, an invitation on Noah's whole family. Hindi lamang para kay Noe, kundi pa naman sa buong sambahayan niya. Mahalaga sa Panginoon ang buong sambahayan, kaibigan. Mahalaga sa Panginoon ang asawa mo, ang iyong mga anak, at yung membro ng iyong tahanan. Mahalaga sa Panginoon. Bakit ito, kaibigan, mahalaga sa Panginoon? Tingnan mo ang example. Dito sa Aklat ng Gawa, 16:30 hanggang 31. Ito yung pangyayari noong si Pablo na alagad o na apostol ay nabilanggo kasama si Silas dahilan sa pinagpapalo sila pagkatapos si binilanggo nung pinalayas yung masamang espiritu sa babae na pinakikinabangan ng mga nakikinabang sa kanya. Pinabilanggo at pagkatapos hindi lamang pinabilanggo ay pinagpapalo. At pagkatapos pinabilanggo, may tanikala ang kanilang mga kamay, ang kanilang mga paa. At nung hating gabi, si Apostol Pablo at saka si Silas ay umaawit ng papuri sa Diyos at nananalangin. Bumaba ang anghel ng ating Panginoon at pagkatapos nagkaroon ng lindol. Akala ng jailer, yung mga bilanggo ay tumakas. Pero sumigaw ngayon si Apostol Pablo, sabi niya, hindi kami tumakas, narito kami. At humingi ng ilaw ang jailer at pagkatapos ngayon ay nakita nga niya, nandiyon sina Apostol Pablo at saka si Silas, walang tumakas. Pagkatapos ang sabi ngayon ng jailer na ito, what must I do to be saved? Ano ang dapat kong gawin para ko'y maligtas? Ito ngayon ang karugtong. Sa Aklat ng Gawa, 16:30 hanggang 31. Nang sila'y mailabas ay sinabi niya, mga Ginoo, ano ang kailangan kong gawin upang maligtas? At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Kita mo, kaibigan, interesado ang Panginoon sa buong sambahayan. Ito yung nais ng ating Panginoon. Na nais niya na tayo ay magtapat sa lahat ng mga lahi kasama ng ating ngayong buong sambahayan. Ano pang sabi sa Aklat ng mga Awit 119, versikulo 9? Paanong mananatiling dalisay ng kabataan ng kanyang daan sa pamamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita. Kaya, kaibigan, ito yung sinasabi ng Biblia na isang imbitasyon kay Noe sa buong sambahayan. Ang tanong, kaibigan, pagkatapos nating napakinggan itong pag-aaral na ito, at ikaw ay merong imbitasyon sa Panginoon na tanggapin mo siya na yung tagapagligtas, yung Kristong nabayubay sa krus, kaibigan, ikaw ba ay tutugon sa imbitasyon? Tatanggapin mo ba sa magitan ng pananampalataya ang kaligtasan na nais ipagkaloob ng Panginoon sa iyong pamilya at saka sa iyo, kaibigan? Ano ang ating gagawin para tayo maligtas? Merong darating o paparating na sakuna. Ahatulan ng Diyos ang sanlibutan, ang kasalanan ng sanlibutan, hindi ng tubig, kundi ng apoy. At ang lahat ng mga ayaw bitawan ng ang kasalanan, kasama ngayong masusunog sa apoy ng kasalanan. Kaibigan, ang iyong buong sambahayan ay ligtas na. Kasama mo, kaibigan, na tumanggap kay Kristo. Are all of your loved ones in the ark? Kasama ba sa iyong kaligtasan ang iyong buong sambahayan? Kaibigan, ito ay paanyaya sa iyo, hindi lamang kay Noe, kundi sa lahat ng mga anak ng Diyos. Katunayan, ang Diyos ay binigyan si Noe ng panahon na mangaral
120 years. Subalit ang mga tao matigas ang kanilang puso. At ikaw, kaibigan, ay binigyan ng Diyos na makinig sa pag-aaral na ito. Ang tanong ngayon, iyo bang tatanggapin ang kaligtasan na pinagkakaloob ng Panginoon? Bago tayo magtatapos sa pag-aaral na ito, nais kong basahin natin ang San Marcos 11 hanggang 24. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, nang sinong mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat, at hindi nag-aalinlangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at tingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo, at iyon ay mapapa sa inyo. Kaibigan, tanggapin natin na may pananampalataya ang paanyaya ng ating Panginoon, sapagkat malapit nang dumating si Kristo. Ang tanong ngayon, naghahanda ba tayo sa kanyang muling pagbabalik? Tayo manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Sa kabila ng maraming mga pangyayari sa liputan na ito, at maraming mga tao ang nais po ninyong maligtas. Subalit, Panginoon, meron po kayong paanyaya by faith. Kinakailangan namin tanggapin si Kristo na aming tagapagligtas. Pagpalain ang aking kaibigan. Pagpalain po ang kanyang buong sambahayan. Pagpalain po ang kanyang tahanan. O dakilang Diyos, agpalain nawa po ang lahat ng nakinig sa pag-aaral na ito, at nawa sa pamamagitan ng paanyaya ng Banal na Espiritu, kami ay tutugon na positibo tanggapin ang paanyaya ng aming Panginoon. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalain ka nawa ng ating mahal na Diyos. Maraming salamat po, Pastor Romy. Nawa po ito'y naging pagpapala sa ating mga listeners sa mga oras na ito. At alam niyo po mga kaibigan, minsan gusto po nating magkaroon muna ng kasiguraduhan bago tayo sumunod sa Diyos. Ngunit si Noe po ay sumunod bago niya pa makita ang baha. Ngayon po, ang tanong sa atin ay, handa ba tayong pumasok sa arko ng Diyos, ang lugar ng pagtitiwala, pagsunod at relasyon sa Kanya? Hindi po sapat na makita lamang natin ang arko, kailangan nating pumasok. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, o di kaya naman sa 0968-8536-607, 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila, at magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial. Bukas pong muli. Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, pumandakan siya sa lubungin.